Samantala dahil abala sa kanyang trabaho bilang mambabatas, sa Batasan Complex na lang muna magsasanay si Congressman Manny Pacquiao para sa kanyang susunod na laban. Makayanan naman kaya ni Pacman na pagsabayin ang trabaho at ensayo? Saksi si Ivan Mayrina. 16 na hektarya ng matatayog na puno at sariwang hangin sa pusod ng lungsod. Yan ang Batasan Pambansa Complex. Tunay ngang isa itong nakahuhumaling na kapaligiran para mapagnilay-nilayan, mapagdebatehan at maaprubahan ang mga mahalagang batas ng bayan. Pero sa mga susunod na araw, magiging training ground na rin ito ng isa sa mga pinagpipitagang miyembro ng mababang kapulungan. Walang iba, kundi ang Pambansang Kamao. Kung maaga siguro ang start ng hearing o session namin is dito ako matutulog at dito magja-jogging sa loob ng Batasan kasi malaki naman itong Batasan walang problema. Subsob man daw sa trabaho ang first termer na si Congressman Manny Pacquiao, wala raw magiging pagbabago sa kanyang training para sa napipinto niyang bakbakan sa Mexicanong si Antonio Margarito. Pero imbes na lumayo at magtungo pang Baguio o di kaya sa ibang bansa, sa Batasan daw muna ang kanyang paunang ensayo. At kung sa umaga, jogging ang kanyang exercise, basketball naman daw ang pampapawis niya tuwing Lunes ng gabi. May mga gym din naman daw dito sa Metro Manila na pwede niyang mapag-ensayuhan. Basta't ang mahalaga, may disiplina. Bagay na tila umaapaw mula sa 7th Division World Champion. Wala namang problema, ang kailangan natin is time management lang. Jogging tayo sa umaga bago pumasok sa Congress at mag-iensayo. Sinigundahan niya ng kanyang manager na si Michael Cons. He's phenomenal in the aspect that he's able to multitask. And he knows it's easy to get to the top, but it's hard to stay there. And as I said earlier, nobody trains as hard as him, so I'm not concerned about that because he can focus. Ang mga empleyado sa Kamara, makakapag-focus din ba sa trabaho ngayong patakbo-takbo sa lugar ang magte-training nilang idolo? We are proud na makita siya lagi dito na mag-train. Ayos sir, kasi parang makita namin siya dahil idol namin siya sir. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Isasara na po ang murang-murang Guapotel 2 ng MMDA sa Tondo, Maynila. Maliit lang daw kasi ang kita ng Guapotel kaya sa halip na ipagpatuloy ang operasyon, gagawin na lamang itong MMDA Academy. May saksi exclusive si Steve Dailisa. Halos tahanan ang itinuring ni Mang Sani Abedes ang isang taon na nang tinutuluyang unit sa Guapotel 2 o Pinoy Workers Inn dito sa Abad Santos sa Tondo, Maynila. Sa masang singil na 60 pesos kada araw o 1,800 pesos kada buwan, bukod sa kama ay may libre pa siyang panonood sa telebisyon. Barya lang din ang kailangan para mapagana ang gripo sa banyo. Pero bad news para sa mga suking gaya ni Mang Sani, bilang na raw kasi ang mga araw ng Guapotel 2. Ayon sa MMDA na siyang nangangasiwa sa gusali, nasa 6 hanggang 9,000 lang daw ang arawang kita ng Guapotel 2. Yan ang sinisisi ng ahensya kung bakit hanggang ngayon di pa raw may balik-balik ang mahigit 7 milyong pisong na gastos para sa renovation ng gusali noong 2008. Mahigit 700 itong mga capsule beds dito sa MMDA Pinoy Workers Inn, pero kung mapapansin ninyo, karamihan sa mga ito bakante. Nasa 200 hanggang 300 nga lamang daw yung umuukupa dito. Ang isa kasi sa inirereklamo nila ay yung mismong disenyo. Malanitsyo raw kayong iba natatakot at kapag matindi pa yung init, hindi kinakaya ng isang maliit na electric fan. Dahil sa mababang pagtangkilik, itong Guapotel 2, balak na lang gawing MMDA Academy. Unang palapag para sa mga driver's education. Siguro pangalawang palapag yung finishing school ng ating mga traffic enforcers para maging mabuti silang traffic enforcers. At saka yung ikatlong palapag, ito yung ating think tank para sa mga strategic studies. Hindi man magkakaroon ng kita ang pinaplanong training school para sa mga tauhan ng MMDA. Kahit papano'y mababawasan naman daw ang gastos sa pagmimintina ng gusali. Pinag-aaralan na ng MMDA na ibigay sa mga pamahalang lungsod o di kaya sa sandatahang lakas sa mga kagamitang hindi nakakailanganin, gaya ng mga 18,000 kada pirasong capsule bed. Ako, si Steve Dailisa ng inyong saksi. At sa ibang balita, taliwas sa holiday economics ng nakarang administrasyon, walang long weekend para sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, regular working day ang August 23, Lunes po yan. Ang August 21 naman na tunay na petsa ng kamatayan ni Ninoy, magiging non-working holiday kahit Sabado. Paliwanag ni Lacerda, may kapangyarihan ng Pangulo na baguhin ang mga holiday. Iniiwasan daw ni Pinoy ang magiging implikasyon ng pagdedeklara ng holiday sa negosyo at operasyon ng gobyerno. At sama-sama nating saksihan.
Chris Aquino naghain na ng petisyon para sa Declaration of Nullity of Marriage nila ni James Yap. Ranking ni Venus Ra sa online polls ng Miss Universe, alamin. 24 na kandidata sa 2010 Mutya ng Pilipinas, pinakilala na. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sama-sama nating pagiging saksi.